About B. Milan Wodorski. Miss Universe Philippines, she's beautiful. She's absolutely stunning. Her and I also follow each other on Instagram for a very long time now. Like, before we both won our national titles. And I cannot wait to meet her. I hope we get to be roommates. Imagine B and I get to be roommates at Miss Universe. The feud between Fatima Bosch and Nawat exploded over the weekend all over again, and what started as a viral confrontation has escalated into a potential arrest warrant in Thailand. You probably remember that heated exchange that happened in November of 2025 when Fatima was representing Mexico at Miss Universe in Thailand. During the now infamous meeting, Nawat publicly confronted Fatima over promotional obligations. Fatima stood up for herself and left the room, and later said that Nawat insulted her, called her dumb, and told her to shut up, leading several other contestants to walk out in solidarity. Nawat at first apologized but has since disputed Fatima's account. The situation has now turned into an actual legal battle. Over the weekend, he announced he is seeking legal action over defamation and said that an arrest warrant has been expedited in Thailand for Fatima Bosch. But there's an important distinction. As of right now, Thai authorities have not confirmed or even acknowledged the claims that an arrest warrant has been issued. Nawat's announcement has caused a new outpouring of support for Fatima, with people once again rallying behind her, arguing that the confrontation was caught on video and watched by millions of people. Also, support from women who were at this meeting when everything went down. And Fatima herself is not backing down. At mga kapolitika, napanood po natin itong naging reaksyon ni Miss Universe Thailand 2026 na si Tharina Botes, kung saan ay nagagandahan siya dito sa ating magiging pambato sa Miss Universe sa bansang Puerto Rico para ngayong taon. At mabait rin itong si Tharina, and we can say na very deserved niya rin ang corona dito sa Thailand. Pero ang medyo nakakalungkot lang dito is wala gaanong malalakas na candidate ang sumali sa Miss Universe Thailand ngayong taon. Yung mga inaasahan natin mga kapolitika na mga nagbabalik mula doon sa MUT 2025 ay hindi natin nakita, hindi natin nasilayan dito sa Miss Universe Thailand 2026. So, ang sabi nga nila is hindi daw ganoon kalakas ang maging pambato ngayon ng Thailand dito sa kanilang competition doon sa bansang Puerto Rico. Pero ang post naman ni Nawat doon sa kanyang social media account ay tinawag niya na Miss Universe 2026 itong kanilang pambato na si Tharina Botes. So sa second part po ng ating video clip is napanood nyo rin po yung balita kung saan is tumitindi ang hidwaan ngayon nitong Sinawat at itong Miss Universe organization, in particular dito sa nanalo sa Miss Universe 2025 na si Fatima Bosch. Ang very controversial, at ang sabi pa nga ni Lupita Jones is maalala lang daw itong si Fatima dahil sa mga iskandalo during her term or during her reign as Miss Universe 2025. So doon lang daw maalala itong si Fatima Bosch, at hindi na yung kanyang mga cause, hindi na yung kanyang mga advocacy at yung kanyang mga ginawa for humanitarian reason. So dahil nga sa sigalot mga kapolitika at conflict dito sa loob ng organization, nababahala po kasi yung ating mga netizen at ang mga Filipino pageant supporters dito sa maging laban ni Bea Milan Windorski. At in fact ay napag-usapan na po natin ito doon sa ating mga naunang video, at napansin rin po ng ating mga netizen na bakit wala pang promotional video itong si Bea Milan dito sa mga pages ng Miss Universe gayong tayo ay powerhouse. So naisip ko mga kapolitika, baka merong impact itong hindi natin pag-imbita dito kay Fatima, kasi nga marami ang tataka bakit hindi na imbitahan itong si Fatima dito sa Miss Universe Philippines 2026 at inimbitahan pa instead yung first runner-up na si Vena Pravinar. So ang sabi nila ay baka ito daw ang ganti ngayon ng Miss Universe sa Pilipinas, kung saan ay baka maapektuhan daw yung laban ni Bea Milan Windorski, di umano sabi ng mga pageant supporters, dahil sa hindi pag-imbita sa kanya. So ilang beses na po nating na-report at nabanggit na mention na bakit itong si Fatima is wala siyang world tour dito sa Asia. Nagkaroon lang siya ng
appearance dito sa Asia matapos yung kanyang coronation doon sa Thailand. So atin pong basahin itong napakahaba na isinulat ng ating netizen dito sa isang group. Nabasa natin mga kapolitika. The Fate of Bea Milan Windorski. I'm kinda worried dahil never pa na-feature ang pagkapanalo niya sa social media accounts ng Miss Universe organization. She is strong in all aspects. Raul Rucha will still play a big role in selecting the winner. Well, just like other pageants except Miss Earth and Miss International. Philippine sure placers this year are Asia Rose Simpson Miss World and Katrina Johnson Miss International. For Bea, fingers crossed. So, ito yung article na basa natin doon sa isang group rin na babahala rin sila dito sa balita na pag-iinitan daw ang pambato ng Pilipinas at Thailand ngayong taon. So, hindi ito kumpirmado mga kapolitika kung ito ay totoo. Ito ay verified information. Ang sa atin lang, ito yung mga pinag-usapan ng ating mga netizen, mga rumors dito sa mundo ng social media. So, sabi dito, Mexico City, a massive storm is brewing in the pageantry world. A famous Latin pageant page, Miss Universe Club, just dropped a bombshell statement that has fans buzzing. They point out that the official Miss Universe Instagram account has not posted about the coronation of Miss Universe Philippines and Miss Universe Thailand. According to this Latin page pageant insiders, this social media account blackout is not an accident. It is a calculated chess move in a brewing war between rival pageant organizations. The Nawat connection and the franchise. Latin insiders claim the snub is tied to the Philippines' close relationship with Nawat Echaragüisel, the head of Miss Grand International. Is a known rival of Miss Universe co-owner Raul Rucha. The page reminds fans of a recent event. Nawat issued a public warning to the National Director of the Philippines. He warned that the Miss Universe organization would not renew their contract. Latin fans believe Miss Universe is using a tactic similar to what happened to Lupita Jones and Mexicana Universal. They claim Rucha beat Jones' candidates until she lost her franchise license. She is just going to be a clapper. While global pageant analysts often rank the Philippine and Thai delegates as top favorites every year, Latin insiders claim the organization is sending a clear, silent message: no. The bombshell post ends with a harsh prediction for this year's Philippine representative. Despite the massive hype, Miss Universo Club concludes that the political landscape has already sealed her fate. They state bluntly, this girl is just going to go and clap. And the statement from the Miss Universo Club did not hold back on the fans either. They claim Filipino fans are facing karma for previously attacking Mexican figures Fatima Bush and Raul Rucha, even going so far as to ignore Bush's reign. The Latin page also took a direct aim at past Asian winners. They labeled 2018 winner Catriona Gray's reign as one of the greatest in history. They blame former Miss Universe President Paula Shugart for making a serious mistake by crowning her. They argue this win sparked an unnecessary yearly push to crown Asian women when they are more Latin than anything else. So, nag-react kaagad mga kapolitika yung ating netizen dito sa napakahabang post na ating nabasa na may warning daw dito sa maging pambato ngayon ng Thailand at itong Philippines dahil sa conflict or yung awayan, girian dito sa loob ng Miss Universe. Sabi dito ng ating netizen, nabasa ko rin yan, na post nila ay si Sri Lanka, India at Myanmar. Ang Thailand ay na-post rin nila kahapon. Tingnan nyo doon pero madaming ha-react. Philippines IG talaga ang wala. Ikalma nyo. Di rin naman pinost ng Miss Universe at Atisa last year. Nung nanalo siya, mas malala yun kasi umattend mismo si Victoria na reigning queen. So, samot-sari rin yung mga reaksyon mga kapolitika. Merong mga positive, meron rin namang mga negative. May mga nag-agree at may mga nagdi-disagree dito sa post na ito. Nang kapalaran di umano ni Bea Milan Windorski is natuldukan na mga kapolitika. So,
it's either matalo siya or maging clapper daw itong si Bea Milan Windorski. At alam naman po natin na kung gaano ka high caliber itong ating candidate. So we just hope and pray na itong post na ito is walang katotohanan mga kapolitika at chismis lang o rumor. Dahil masasayang ang lahat ng pagod, ng effort at ng lahat ng pinaghirapan ni Bea Milan at mauwi lang mga kapolitika sa wala. So in my own opinion siguro is napakaaga pa para sabihin na ito ay totoo at maging negative agad tayo dito sa mga bagay-bagay na ito. At hintayin na lang siguro natin din mga kapolitika yung mga susunod na mga kaganapan at mga update. Kasi in the first place itong si Bea is dapat hindi siya maging biktima nitong kanilang awayan or maging collateral dito sa kanilang mga conflict, sa kanilang mga di pagkakaunawaan kasi wala namang ginagawang masama itong si Bea. Okay? At kung ganito lang din naman, siguro is matuto na rin yung ating mga mga candidate, yung mga high caliber natin ng mga candidate. Kasi ilang beses na ito nga nangyari. Ang iba din kasi isang ginagawa nila, dito pa rin sila apply mga kapolitika sa MUPH. Meron namang ibang mga mga beauty pageant competition na mas deserve nila. Katulad na lang nitong Miss Grand International. Pwede namang sumali dito yung ating mga bigatin at mga kilalang Pinay Beauty Queen, pero ang ginagawa is apply pa rin ng apply dito sa Miss Universe. So pag ganun ang nangyari is talagang hindi maapektuhan yung organization kasi ang sasabihin nila is ganun din naman kahit fraud yung ating competition is magpapadala pa rin naman sila ng mga bigatin nilang mga contestant. So ganun ang maging impression mga kapolitika at ibig sabihin is okay lang sa atin na pinagluloko lang nila yung mga pageant supporters, pinagluloko lang nila yung mga iba't ibang mga bansa na nagpapadala ng kailang mga contestant dito sa Miss Universe. Okay, so hanggat walang mangyayaring boycott dito sa Miss Universe, I believe na sige at sige pa rin yan sila sa kanilang pandaraya dito kung totoo man itong post na ito. So mga kapolitika, yun po ang ating latest na update dito sa mundo ng beauty pageant, in particular dito sa Miss Universe. Ano po ang inyong masasabi dito sa isang post kung saan ay maging clapper daw ang Pilipinas at Thailand para ngayong taon at hindi pa daw na-post ang pagkapanalo ni Bea Milan doon sa kailang page. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.